Matagal lang tapos ang deadline para sa SIM registration pero hanggang ngayon, may ilan pa rin nakakatanggap ng text scams. At ayon sa DICT, ang ilang rehistradong SIM ibinebenta umano sa mga sindikato. Kaugnay niyan, makapanayam natin si Undersecretary Alex Ramos ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Magandang umaga po. Good morning, Igan. Kamusta po ang tracing ninyo sa mga nagbebenta ng registered SIM? Magkano ho ang bentahan? Sa ngayon, marami kaming bine-verify, no? Yung data kasi na nakuha natin doon sa mga nahuli na, no? Oo. We are authenticating kung talagang galing sila sa isang SIM card transmission or not. Ngayon, that is a good question dito na nagtataka ka bakit mayroong message pero posibleng hindi isang SIM card. Isa yun sa mga pinag-aaralan namin ngayon. No, May at mga- para sa tracking, nag-random sampling kami. Lahat ng natanong namin, hindi sa kanila although yung identity kanila, pero hindi sila nagrehistro. Okay. So, isa yun sa pinagtatakhan namin, paano nagamit ang kanilang Paano napunta sa profile. kanila yung SIM? Nung chinek namin ang kanilang mga cellphones, walang trace, no? Okay. Ginagamit nila yung nahuling SIM card o yung messages na natatanggap ng ating mga biktima. May mga naaresto na po ba dahil napatunayang binenta nga itong mga SIM card na ito? As far as yung nagbebenta ng SIM card na pre-registered, marami na po. Pero yung identity ng tao na nagamit yung kanilang identity natanggap ng ating mga biktima, wala pa po tayo kasi nagbe-verify, random verification po tayo. Opo. Dahil libo po ito. May parusa ba yan pag binenta yung registered SIM sa sindikato o kriminal? Meron hong kasibat na penalty ho yan under the SIM card Registration Act. Pwede po bang malaman para mabigang babala rin itong mga nagbabala pang magbenta? Alamin ko po muna, no? Kasi Okay, sige hindi po. ko po hawak yung copy ng batas. Hindi no? kaya ho pinuwersa din silang ibenta yung registered SIM nila? Ano bang impormasyon ninyo? Meron tayong tinatawag na premise, no? Kasi alam niyo naman, pipiliin ng ating kapwa, ano bang importante, kalamnansan o yung kanilang integrity, no? Siyempre, madaling kumita 500, 1,000 sa kada identity. Yan ang bentahan ho ngayon, Going rate yan. Wala bang So, hubang... siyempre, instant yan. Opo. Na. Yusek Ramos, wala bang limit sa pagbili ng SIM? Baka naman ako'y bibili ng SIM para sa gamit ko sa sarili ko at yung sosobra, ibebenta ko. Pwede bang ganon? Isa doon sa aming discussions, no? Kasi meron na tayong technical working group together with the telcos na pinag-uusapan namin to. Ano ba talaga ang history ng prepaid SIM card business, no? Opo. So part of their assessment, ang prepaid SIM card, karamihan ang gumagamit yan, yung ayaw lang mag-plan. Okay. Ito yung may limitation ng kanilang budget Opo. sa paggamit ng cellphone. So kung susundan natin, sabi ko, yung average na tao ngayon, no? Maximum 2 ang cellphone kahit na yung mahihirap nating kababayan. Opo. So sabihin natin, tig-dual SIM yan. So 4. So ang average na usage mo na 600 pesos, 300 pesos, beyond the limit ng isang individual na gumagamit sa profile ng iba. SIM card. Oo. Sabi niyo po, Yusek, sabi niyo sa pagdinig ng kamera, isa pa sa tinitignan niyo yung text blaster machine? Oo, ang dami ho namin nahuling mga text blaster machine. Kung maalala nyo, ito nauso to during campaign period. Campaign, no? oo. Ngayon, ito ho, parang napakamura na. Kasi test buy na kami, nakabili kami ng napakamurang text blaster na made in China. Okay. Ang dami ho namin nahuling ganito. Ano bang ginagawa nito? Isend to all, ganon? To whom it may concern, ang messages niya. Talaga no? random. Random.
Actually, yung nakita namin, yung mga war dialer, kung tawagin, no, naka-computer base yan. Yung text blaster nakakabit sa computer, sa laptop, tapos yung magra-random send ng messages sa isang series of numbers. Opo. Natural, pag may sumagot, automatic capture nila yan. Okay. Bubugin na lang na messages yun. Ano na Pero po yung hindi nagre-responde, hindi naman nila sinasagutan. Opo. Ano na po gagawin ng DICT sa mga text scammer na nakakalusot pa rin? Ngayon ho, pinag-aaralan ho natin, no? We discovered a lot of methodologies based doon sa mga nahuling data natin sa mga laptops nito, mga scammer natin, no? Opo. Nakita natin na nakakabahala rin na ang ating mga sindikato, organized syndicate ito, no? Yung kanilang messages, hindi na nila actually kailangan ng cellphone o SIM card. Computer-based transmission na sila. So, imagine, mga pre-registered na mga accounts, whether social media accounts or GCash accounts, naka-program na yun sa computer. At yun ang ginagamit nila. So, pag tinitrace namin yung origin ng message, nagiging blanco, pati si telco, sandali lang, bakit ba ganito to? Hindi natin makita yung IMEI. So, alam naman natin yan, dun sa mga medyo nakakaalam, no? Pwede ka mag-send ng text message using your social media accounts. Opo. So, maraming technique. Opo. Okay, babalikan po natin ang issue yan. Maraming salamat po, DICT Undersecretary Alex Ramos. Ingat po kayo. Thank you din po. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.